Lord. Praise unto God. No? Salamat kaayo sa Ginoo sa natapos nga niaging tuig 2025 og gilugwayan ang atong kinabuhi. Naabot pa ta sa 2026. Salamat kaayo sa atong buhi nga Dios. Siya nagpabilin nga matinud-anon, nagpabilin siya nga maayo, nagpabilin siya nga mahigugmaon, maluluyon. Nagpabilin siya nga puno sa gugma, kaluoy puno sa grasya. Amen. No? Ang uban ninguli sa probinsya, ang uban nagpabilin diri sa syudad, pero sa gihapon wala na bag-o ang pagkamatinud-anon sa atong Dios sa tagsa-tagsa nato ang kinabuhi. O atong sugdan ang atong pagsimba sa Ginoo pamaagi sa pagbasa sa iyang mga pulong ana sa Salmo, no? Psalms chapter 89 verses 1 to 8. Ginoo, awiton ko kanunay ang imong dakong gugma. Isugilon ko ang imong pagkamatinumanon sa umaabot nga henerasyon. Imantala ako nga ang imong gugma mulungtad sa walay katapusan ug magpadayon ang imong pagkamatinud-anon sama sa kalangitan. Miingon ka, naghimo ako og kasabutan sa akong alagad nga si David, nga akong gipili nga mahimong hari ug mao kini ang akong gisaad kaniya. Ang mataghari sa Israel magikan sa imong mga kaliwat hangtod sa kahangturan, ang imong gingharian magpadayon sa walay katapusan. Ginoo, ang langit nun nga mga binuhat gadayig sa imong katingalahang mga buhat ug sa imong pagkamatinumanon. Walay bisan usa sa langit nga sama kanimo, Ginoo. Walay langit nun nga mga binuhat nga ikatandi kanimo. Ginatahod ikaw diha sa panagtigom sa langit nun nga mga binuhat. Silang tanan nga naglibot kanimo aduna kayod kahadlok kanimo. Ginoong Dios nga makagagahom, walay bisag kinsa nga sama kanimo. Gamahanan ka o matinumanon ka sa tanan mong ginahimo. Amen. Dalaygo ng atong Dios nga makagagahom sa tanan. Siya ang hari sa tanang hari, Dios sa tanang Dios. Walay sama kanimo, Ginoo. Ug ikaw nagpabilin nga matinud-anon sinugdanan pa. Wala pa nabuhat ang kalibutan, anaa na ikaw. Ug wala po di kay katapusan. Kanunay ka nga buhi, kanunay ka nga gamhanan, kanunay ka nga holy and righteous. There's no one like you, Lord. Ug sa kani nga bag-o nga tuig nga ato ang gisugat, ang Dios nagpabilin nga matinud-anon og iyahang gusto pod kanato mga igsoon mahimo ta nga matinud-anon diha kaniya. Wala tay matago sa atong Ginoo. Amen ba? Tanan natong gibuhat klaro kaayo sa iyang mga mata. Bisan ang atong mga huna-huna makita niya. Mao ka na ang gusto sa Ginoo. Hinaot ato ang sugdan ng kaning tuig nga ipakita nato ang atong kasing-kasing diha kaniya. Matod pa sa Salmo Psalms 51 verse 16 and 17. Dili mo ikalipay ang mga halad, bisan pa og mohalad ako kanimo og halad nga sinunog, dili ka malipay niini. Ang halad nga makahatag og kalipay kanimo o Dios, mao ang kinabuhi nga mapainobsanon og mahinulsulon sa iyang mga sala. Kining matanga sa halad, dili mo isalikoy. Mao na ang atong ihalad sa atong Ginoo karon, sa atong nga pag-awit, paghalad sa atong mga tingog, sa atong unahuna, sa atong kasing-kasing. Dili lang karong adlaw kundi sa tibuok na atong kinabuhi hangtod sa iyang pagbaling. Itong awiton mga igsoon, matinud-anon ka.
Sugad pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-ano. Sa panahon nga kami mo sambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Sugad pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-ano. Sa panahon nga kami mo sampit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako gikuptan ko. Wala ka na usap, sugad ba ka di ato ang paglaom ko, ikaw lang mag-Jesus. Sugad pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-ano. Sa panahon nga kami mo sampit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Matinud-anon ka, matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako gikuptan ko. Wala ka na usap, sugad ba ka niya to ang paglaom ko, ikaw lang mag-Jesus. Ano ng atong Diyos, wala kayo siya na usap, sinugdanan karon ug sa walay katapusan. Salamat kaayo sa imong dakong gugma, O Diyos. Ikaw dayon amahan, nagpabilin sa mga trono. Kami magapadayon og pagdayeg, pasalamat gikan sa imong pagkamatinud-anon kana. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako gikuptan ko. Wala ka na usap, sukad ba ka niya ko ang paglaom ko, ang paglaom ko, ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw rin ang among paglaom, Ginoong Jesus. Nini nga kalibutan na puno sa kangit-ngit, sa kahugaw, sa kadautan. Wala gyud kami makita, O Dios, nga kalipay, nga mulungtad,
nini nga kalibutan ko diha lamang kanimo Ginoong Hesus. Sa iluwa gyud kami sa tanang higayon amahan nga makalimot kami kung kinsa ka sa among kinabuhi nga amo na pong mabalhin ng amo ang mga kasing-kasing sa mga butang nga mulabay lamang nini nga kalibutan, sa mga butang nga mahanaw, masunog ra nini nga kalibutan. O Diyos, putlia kami karon Ginoo. San pa sa among pagpadayon sa pag-awi. Hangtod may kinabuhi, hangtod nga naay kusog among kining ihalad diha kanimo. Kay ikaw gayud Lord God ang naghatag niini. Tabangi gayud kami Lord God nga dili gayud kini sayang ang kaning nga kusog, ang kaning ginhawa, ang kaning nga kinabuhi nga imong gihatag nga dili na mo magamit sa mga butang nga dili ikahimaya nimo. Dili na mo magamit sa mga butang na makapalipay noon sa kaaway sa mong mga unod ug dili nimo. O Dios, sa maningihalad karon ang among mga tingog ng mga awit hinaot imong kining pagadawaton sipusa ka humot nga insenso diha sa imong trono o Dios. Ikaw lamang ang ngayan nga mo dawat nining tanan. Awiton mga igsoon, hangtod may kinabuhi. Nahimog suko ning kalibutan ubang sa dako nga katuyuan inigsud ko sa kalangitan mga bulan o kabituunan imong gipahimutan mga pag-antos ng kinabuhi imong gipas-an alang ka na ko sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa habiling mong dugo walay sama kanimo kagamhanan. Amen. Walay arang makatupong sa gugnago kakusog ang ayang kasidunggan ka hantun may kinabuhi hantun may kusog hantun may gininhauma sa gabil ko di bayaon ka hantun niya ka sa kasing-kasing ko nayawon ka ug alagaran ko Ginoo. Nahimog suko ng kalibutan ubang sa dakong nga katuyuan inigsud ko sa kalangitan mga bulan kabituunan imong gipahimutan mga pag-antos ng kinabuhi imong gipasan
Ginoo ang buhi ko karon, nahugasan sa milibong dugo. Walay sama kanimo kagamhanan, walay arang makatubong sa gugmabong. Kakusog agayang pasidungkan ka, hangtod makinabuhi, hangtod may kusog, kung may gininhawa, sa gabil ko gimayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko. Bayawan ka o kalagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, hangtod may gininhawa, sa gabi ko gibayaon ka, hangtod diya ka, sa kasing-kasing ko. Bayawan ka o kalagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa gabi ko ibayaon ka, hangtod diya ka, sa kasing-kasing ko. Bayawan ka o kalagaran ko, Ginoo. Bayawan ka o kalagaran ko, Ginoo. Walay ko ng buhi nga ngalan, Ginoong Jesus. Ikaw gayud ang nag-ula sa imong kinabuhi, aron lamang kami makabato ng kinabuhing walay katapusan ug mao kana pinakadako nga gasa nga among nadawat sa among tibuok kinabuhi, walay ikatandi niini o Dios. Kami nga imong mga kaaway, imong gipakamatyan. Dili kami angayan mo dawat niini. Maong kanunay kaming mapasalamaton no Dios. Dili maigo sa amo ang mga baba ang sa kadako sa imong gibuhat, sa imong kamaayo, sa imong dakong gugma kanamo o Dios. Dili igo among tibuok kinabuhi para isaysay amahan kung unsa ka kamaayo, kung unsa kalawom, unsa kadako, unsa kalapad ang imong gugma nga kanamo o Dios. Ang imong kaluoy amahan, ang imong pailog, grabe nimo gi-extend o Dios. Na kami nakamata pa karon, nakabangon pa kami, nakita pa kami sa sidlak sa adlaw, nakita pa kami sa kahayag, nakatigom pa kami karon, nakaawit pa kami o Dios. Naapa kami freedom, Lord God, nga muday, gumusimba kanimo, nga walay nagpugong kanamo. Grabe ang grasya, Lord God, nga mo ang nabatunan, nga mong na-experience, Lord God. Sa mo ang pag sugod ni ini nga tuig, giyahi gayud kami sa imong balang espiritu, Dios. Kinasaya gayud kami amahan ang kaaway, dili mo undang sa pagsulsul sa mga nahuna. Dili mo undang sa pagtintal kanamo. Busa Lord God, giyahi gayud kami sa imong dalan. Ayaw itugot o Diyos nga malayo kami kanimo. Ayaw itugot Lord nga kami atik Lord God
Mahulog na pud sa bitik sa kaaway. Puna mo una-huna karon sa imong mga pulong. Convict our hearts, Lord God, nga dili kami makasala kanimo. Puna kami, O Diyos, sa imong presensya, sa imong pagkamatarong, sa imong gugma, nga mao kini, O Diyos, ang mapadayag sa among mga kinabuhi, sa among mga actions, Lord God, sa among mga pulong, ngadto sa uban nga wala pa gayud nakadungog, Lord God, nga wala pa nakabaton sa imong gugma, nga wala pa nakadawat sa mensahe sa kaluwasan. Bisan sa among mga pamilya, O Diyos, gamita gayud kami. O karon, Lord God, we pray, Lord Jesus, ikaw gayud sanctify, Lord God, na ini nga lugar, ini nga katawhan nga naakaron bisan pa sa mga kaigsuunan, sa tanan nga nagalantaw sa live, Lord God, nga walay makapugong amahan. Abliha among hunahuna, abliha ang mga mata sa among kasing-kasing, nga among masabtan ang imong mga pulong, ang imong kaalam, Lord God, ang among madawat karon, ug dili ang kaalam sa tawo, Lord God, ug sa kalibutan. Hinlua kami, O Dios, aron kami, Lord God, hingpit nga magamit para sa imong gingarian. Amo gining itugyan ang tanan, diha lamang sa mga Dios manluluwas, hari sa mga kinabuhi, ang Ginoong Hesukristo. Amen. Amen.
So, maayong hapon kaninyong tanan and Happy New Year. Maayong hapon and yes, murag mamagwan ko gamay kay we tried to start sa afternoon lang usa for the sake nga kana maka kuan ba, maka plaster lang gyud tanan-tanan. So, I hope nga kanang everyone has a kanang great nga kanang dili na weekend, a great holiday season with your families or others I know nga naay trabaho. So murag tawag ani quite different po ng experiences po sa uban. But wherever we go, whatever unsa atong mga gipambuhat, unsa ato ang mga kuan experiences, may the Lord our God be praised. So karon ako gampo ko sa Ginoo nga hinaot nga mahatod gayud ang pulong nga ato ang gikinahanglan as we start this new year 2026. So karon I'll take you to the book of Matthew chapter 27 verses 62 to 66 and also Matthew chapter 28. Pero ato sa unahon sa ni ang sa may Matthew 27. So gisaysay dire, verse 62. Now the next day that followed, the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, we remember that deceiver said, while he was yet alive, after 3 days I will rise again. Command therefore that the sepulchre, or ang katong tomb, be made sure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. Pilate said unto them, Ye have a watch, go your way, make it as sure as you can. So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. Now, let's go to Matthew 28, verses 16 to 20. So, muna ni ang time nga Christ is now about to ascend to heaven. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Let's pray. Salamat kayo mo Ginoong Jesucristo sa mga pulong na imuha nga gihatod kanamo O Lord Jesus. We thank you O Lord God that you have made us know about your life kung unsa ka makagagahong kagayod o Dios. But that O Lord God, kami nga nagabasa ni sa mga pulong, we are limited beings. So, O Lord God, nga tabangi kami nga amo kini nga makuha, O Lord God, kung unsay ang ganahan nimo nga amo ang masabtan about who you are, about your power, O Lord Jesus, about the salvation that you have given us, nga dili lang kini kay something lang na maghatag na mog assurance just to get to heaven, but also, O Lord God, every day that we will experience your victory, O Lord God. How we needed it, Lord Jesus. Kaya ang kaaway nakahibalo gayud O Dios kung unsa na kami kasigurado, nakahibalo ang kaaway O Lord God kung unsa ka maanindot sa imong mga saad kanamo. He can do nothing O Lord God, but still he can cast lies sa amo O Lord Jesus sa among mga dalunggan. Bisan karon O Dios, samtang kami mamati O Lord God, magahatag og mga butang nga magabulabog gayud sa amo ang mga unahunag kasing-kasing. Giyahay kami O Lord Jesus Christ, ikaw magawas kag gayud sa iyang mga devices that we O Lord God be able to know what is the breadth and the length, the height, how wide, how deep ang imong nga gugma para kanamo. In Jesus' name we pray. Amen. Ako ang gisugdan ang koan pagbasa sa scripture reading sa may Matthew 27, 62 to 66. Kay na ako'y ganahan nga i-emphasize dinhi sa strategy sa kaaway. So, before na ko siya nga i-dive in, ang ako nga ganahan nga ihatod nga phrase is, seryoso gyud ang kaaway nga nakakita gid siya sa kanang imuhang kadaugan ba?
Seryoso gid ang kaaway ana. In the spiritual realm, ang kaaway kahibalog yun nga nakadaog na gyud ka. Ang kaaway nakakita nga nana kay kasiguraduhan, nana kay eternity set sa imuhang kasing-kasing padung nagyud ka sa gingharian sa Ginoo. Nakita na tanan sa kaaway diha sa inyong mga kinabuhi. So gumikan kay nakita naman na sa kaaway sa inyo ha. So that's also the reason nganong ang kaaway sad pod naninguha. Naninguha sa gyud pod nga hatakon ka. Ingana. And the big problem is kita nga mga Kristohanon, we try to settle in the lies. Mo settle ta sa mga bakak sa kaaway. Mas dali ta mo settle ana mga butang nga makita nato ba nga gamay ra kaayo na siya nga problema. Atubangan sa atong Ginoo nga makagagahom gayod, magsige tag-declare na sa mga kanta that He's all powerful, omnipotent, omniscient, nanatanan sa ato nga Ginoo, pero ang tao nga nagsalig kaniya, nagsalig ra gyapon siyang kaugalingong kusog. Nganong masulti man gyapon nimo nga sa imong kusog gyapon kagasalig, kay bawo ka makagagahom imong Ginoo, pero ikaw mismo you cannot draw the power that comes from God. Ingana. So, ako ganan nga ipauna na nga bahin before ako i-edify ang kaning sa pulong natong gibasa kaganiha. So, remember this, nga kamo nga mga anak sa Ginoo, kita mga anak sa Ginoo, we are made as kings and priests according to Revelations 1:8. And this was declared by Jesus before siya naghatag og rebuke sa pito ka mga simbahan nga kung asa sila naa ang mga magtotoo. So, we are being made as kings and priests. So, grabe, power and privilege. Pero that power and that privilege, dili makita sa physical nga bahin. Kaya nga naman, di man nato makita kahon nga gamhanan kay tatanawon. But spiritually, the devil fears the one who lives inside that temple, si Jesus Christ. He fears that one. But kita mismo, we don't know how to. Di na to kay ba unsa pa term pa ba utilize that power that is in us. So, unsa may ikaw as destined by God to be as kings and priests, as king, unsa man ang mo hold back sa power nga gihatag sa Ginoo sa imuha. The very thing that holds back the power nga naa nimo as royalty, kaning naagisulti po ni siya, usa po ni siya sa mga verses, Proverbs 31. Very common man si Proverbs 31 when it comes to knowing the virtuous woman. But prior to that, before siya nagsaysay og bahin sa virtuous woman, nag-share usa siya sa unsay tambag sa mama ni King Lemuel. Kung unsay dili angay para sa mga hari. Ingana. So, naagisulti din ha. Ako saning siya nga i-emphasize sa mga igsuon na. So, Proverbs 31. So, here. Proverbs 31. Akong sugdon sa may verse 1. The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. What, my son, and what the son of my womb, and what the son of my vows? Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink, lest they drink and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted. So, give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts. So, naigiingon diri ang mama ni Lemuel nga, ni King Lemuel, unsay mga ginadili. Which is quite simple, ang pagkasulti diri sa iyang nga mama, women and wine. But sa ato spiritually, what are these things? These are the pleasures and the lusts of the flesh. Okay, we can even see nga ang kanang usa ka babae, usa ka strange woman, ato mahilan tulad na siya sa ato ang pakig-fornicate with the world. Ingana. And wine for the pleasures of this life nga gikan ana, di nato ma-pervert na hinuon ang righteous judgment. Imbis nga naa kay sakto nga discernment, wisdom, judgment sa pag-decide sa mga butang, gumikan because you have seen the pleasure of the flesh. Naglisod ka og decide kung sakto ba ni o dili. Ingana. So, muna siya ang hold back sa power sa king, sa imuhang kingly nga position. Ikaw nga, gitagaan na sa kaluwasan sa Ginoo. Yes, He's the King of Kings and the Lord of Lords. But this is His promise to us as well. Nga kita nga, yung gihimong mga anak, you are royalty. Spiritually.
Pero kita ra gyud ang naga-downgrade sa ato ang kaugalingon. Kita ra nag-downgrade sa ato nga kaugalingon. And being a priest as well, unsa may mag-hold back sa imuha being a priest of the Lord kung naa kay hugaw nga garments. Manang kanunay si Apostle Paul, gasigi og awhag gyud nato, put ye on Jesus Christ. Suloba ang righteousness ni Christ. Suloba si Jesus Christ. And put off all of those things that belong to the world. And how many times na siya ginasaysay gyud na ni Paul. And then in the book of Revelations, diha mahibaluan that these saints who will wage war with the Lamb are wearing, nagsulob, o garments of righteousness. Garments of righteousness. And these are not filthy garments. So, in one way or another, mapugnan ang imuha nga priestly nga position if kung ato ang gitagaan og hugaw, ato ang gipisikan og hugaw. Muna magsikingon si Paul nga, I hope that you will be preserved blameless. I hope that I can present you to Christ in the last day perfect. Magsikan na si Paul. Nga na kay, wa man ta kay balo kung kinsa gid sa kinatumyan ang nakalahutay. Wa man ta kay balo kung kinsa sa kinatumyan ang nakita gyud nga makaabot gyud ana nga gingharian. So magsikig ingon si Paul, may, might, ingana. So, pero confident si Paul. Those who have begun a good work in you will be faithful to complete it through the Lord Jesus Christ. Ingana. So, here, if naa na makita niyo yung kinabuhi that these hindrances, kaning mga pwedeng magpugong sa ato ang kingly nga responsibility, ang ato ang pagka-priest nga responsibility, if kung wala na sa inyuha, then you are all set. You're all set para ani gyud nga race. Ani nga lumba nga gihatag sa ato sa Ginoo. Pero ganahan ako nga i-consider kani nga passage natong gibasa kaganiya sa Matthew 27. Kay here sa Matthew 27, inyo nga nabalaan diri sa story is that these Pharisees are very kanang kuan gid sila kanang sigurista gid sila ba nga dapat dili na ni makalahugay sa ilahang nga kuan, sa ilahang mga katawhan kaning si Jesus kay at least namatay na. Gi-crucify na si Jesus. So napildi na ang ilahang kalaban. So, pero ang ilahag yung nitatak sa ilang huna-huna is that verse 63 saying, Sir, we remember that deceiver said while he was yet alive, after 3 days I will rise again. After 3 days I will rise again. Throughout kaning mga latter nga chapters, mga last chapters sa Matthew, ang kalaban pa ang mas nakahinumdom sa gisulti ni Jesus. That I will rise again. But the disciples, no. The disciples, until sa iyahang last day, kung wa nagpakita si Jesus silang atubangan, sulod atong nga balay, asa lang gatago-tago, di gyud sila mo kaan gyud nga, uy, mo rise up ni si Jesus, wa gyud nagsulti sa ilaha. They were all afraid of the Pharisees. But the enemy, they're very sure sa words ni Christ. Ay, mabdigiingon ni Jesus baya, he will rise up in 3 days. Mas may pangkalaban. May pangkalaban kay sigurado gid siya nga naagi buhaton ni ang ilahang kalaban pod. So, the Pharisees remembered the words of Christ more seriously than the disciples of Christ. So, in the same way, kani ang ato ang kalaban. We know Satan, and he is not omniscient, he's not omnipotent, he's not all powerful, pero siya pa ang mas nakasigurado nga ikaw gahayag. Ikaw kahayag. Sigurado gid kayo siya nga niglantaw niya nimo kung ikaw, you have made your garments clean, you have avoided yourself from things that are vanity, from wine, women, ingana, imuha na nga make ang imong self ba nga worthy of that calling na gihatag sa imo sa Ginoo, sigurado kay si Satan, hayag kayo ka. Mas sigurado pa siya kaysa nato. And at some point pagani, even I, nga na mga times I had conversations pod with brethren, makapangutan na nga, do you have also some doubts pod Kuya Jeff? May ana, mo atake gyud ang doubts. Nag-ingon na gani si Pablo kung unsa na kasigurado ang kaluwasan ang gihatag niya kanimo, ikaw nga anaa na sa kamot sa Ginoong Jesucristo, pero ikaw pa mismo magsige pa kag entertain. Just because of mga simple lang nga mga kuan ba? Simple lang nga mga problems from within. So, karon, in the same way, the enemy knows how serious
how seriously strong ang gugma sa Ginoo para kanato. Sige, akong basahon sa ni kaning mga verses, group of verses that the enemy knows very well. Kay bawo kay siya ani nga mga bersikulo, ako di pa ko ka-memorize ani pod. Pero I know where it is located. So here, ang promises sa Ginoo. Romans 8:31 to 32. The enemy knows this. Kung unsa ka seryoso ang gugma o grasya sa Ginoo towards nato. Romans chapter 8. So, Romans 8:31 to 32. Bisan kanilang sa duha. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? So, siya, di yun na basta-basta nga iyagong gi-surrender yung kaugalingon begotten son for us. Pakala, mahimot ang pildiho nun. He gave up his life for us just for you nga mahimo ka nga kulelat lang sa imong Christian nga kuan, Christian walk. He gave up his son for us. Kay para kana nga kinabuhi mahatag sa atoa and that we can declare who can be against us. Kinsa man ang magahatag na og paghukom kanato. So kani usa ni siya sa mga saad sa Ginoo para nato. If you continue the rest of the verses, nagsige na og sulti pud gani diri si Paul that he is persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities walay makapahimulag nato sa iyang gugma. Bisan gani nga kada adlaw you are killed all the day long. Okay? Akong isumpay na siya guys kay basing ang huna-hunaon niya nato ba nga you are listening to the sermon and trying to listen sa imuhang own mind pud sa mga victories sa imuhang vanity sa imuhang life. But then here si Paul nagsulti walay makapahimulag nimo sa gugma sa Ginoo even though you are being killed all the day long or you are being persecuted all the day long. Ingana sa gugma, kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa imuha. And kani, the enemy also knows this. Ang kalaban kahibalo pud ani, how accessible ang trono sa grasya sa ato ang Ginoo. Do you know that verse? That the throne of grace is all access na sa toa? Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. So sa Hebrews chapter 4, 14 to 16, this is very comforting kay mga igsoon when Paul wrote this. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So, kani palang ganidaan sa may verse 15, kanang panagsa makareklamo ta ba nga tao ka mangyud ko Lord makasala rigid ko ing ana. But here, verse 15, even Christ, he was touched sa iyahang flesh, the feeling of our infirmities, all points tempted, but without sin. So, here, verse 16 dayon, Christ did all of that so that kita can come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So in time of need, in times that you are being downcasted, mga igsoon, ask, and it shall be given unto you. Ingana. Sometimes magkulang nga magidputana. I even remember one of our brothers po nga nagisulti nga, it is written in the scriptures nga if kung ikaw kay nakinahanglan og healing, nakinahanglan ka nakisakit, duol sa mga elders kay para ahon nga matagaan ka og kanang prayers through brethren. In which something nga kanang less likely pa nato na experience pa karon, but it is written in the scriptures, so it means it's true. Ngana. And the same thing here. Nga when Christ and when Paul wrote this, in time of need, it means any time that grace that the Lord our God has given us, it's your constant source, strength, power to continue. Yeah, another thing that the enemy knows, kay balugid ang kaaway ani, the enemy knows kung unsa ka ready ang ato ang advocate si Jesus Christ when we sin. Kung unsa ka ready si Jesus Christ.
1 John chapter 2. I'm not giving you this verse in order nga makahatag nato og kanang excuse nga okay na lang, okay ra day makasala ta. No. This is for everyone, every Christian, every believer that hates their sin but knows nga in his weakness naagi panahon mapandol siya og pwede siyang i-accuse ni Satan because of the sin nga iya nga nabuhat. In 1 John chapter 2, gisulti dinhi, verse 1, "My little children, these things write I unto you that ye sin not." Gisulat ni John para awhagon gid kita nga di ta magpakasala. But and if any man sin, pero kung naman pipila makasala man nato, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Advocate, siya ang defense. Siya ang mo depensa nimo in the Supreme Court. Na ay prosecutor, na ay defense. Jesus is your defense. Satan is the prosecutor. And it's up to you if you're going to listen kang Satan. It's up to us. It's up to us. Kita ra magid ang magsigi og nadiri ang battlefield ba. But God allows the battlefield nga going on sa imo nga mind. So ang ato ana, will you remember the promises? Gaganiha sam nagasigi kanta ang atong worship leader. Ang musig ring nga words, saad, saad, saad. Kanang dutas mga saad ba gid sa Ginoo eh. Pero bisan ako sa akong kaugalingon nga kinabuhi, makita pug ko nga mo fail ta sa mga saad sa Ginoo. And the Lord knows anang ang mga weaknesses nga naa nato. So ang atoan na lang ani nga armament is, will we go back? Mubalik ba kata ato nga mga promises. So yes, makadungog ba kita time to time nga this kanang doctrine when we say that once you're saved, you're always saved, it led daghan nga mga magtotoo nga nahimo silang lukewarm sa ilang pagtuo kay bitaw luwas na bitaw ta so langit no na bitaw ta padulong. So yes, people also try to use that kanang doctrine kay para isulti lang kaugalingon that I'm 100% saved. 100% saved. Pero diha makita ang gauge kung tinuod ba gyud ang kaluwasan nga iyang nga nadawat regardless kung kanang nga doktrina mo nadawat o dili. Kay kung naanay fiery trials. When the fiery trials of your faith will come, basig moabot na dayon nga ang ato ang ma-declare sa atong mga baba, ay, di na ako kaya. Di na ako kaya, Lord. Sunod na lang tingali. Ay nga na. So, and many points na musulsul na sa atong huna-huna. And ang mahitabo na hinuon, if we are just confident of the salvation nga na ato nadawat, pero abot sa fiery trials, wala na dayon ta, unsa man, is that salvation just for your assurance? Kaya para comfortable lang ka nga naa kay langit nga padulngan, pero ang imuhang lakaw sa kinabuhi, dili makita ang pagtuo. Nga na. Ana pa si Paul, the just shall live by faith. And living in faith is the everyday step, everyday walk. Sama ni David, he is fully assured nga naay Ginoo sa Israel nga is able to deliver them from the Philistines. So, ang gibuhat ni David, he took action. He took action, ni atubanggid siya kang Goliath. So do we when we continue the work of faith sa ato. Even si Paul, Apostle Paul, in much assurance sa faith nga naa niya, despite nga naa siya sa prisuhan, despite nga gibiyaan na siya sa iyang nga mga kaigsuonan, despite sa panahon nga abase ang iyang kinabuhi, kana man siya either abound or abase, be content. Siya kay confident gihapon and willing to press on. Willing to press on. Ako ning i-relate ang duha ka mga people, David and Paul. Because sometimes David's story will be used in order to boost lang sa ilang own nga mga agenda. But look at the life of Paul, who considered his old life dung. Tain na lang tong iyang karaan nga kinabuhi. That regardless if he is in persecution, he is being deserted by people, he continues to run. He continues to run the race. And nothing stops him. Nothing stops the Apostle Paul. So, si Apostle Paul, with that confidence that he has, iyan ang gipasa ang kanang confidence, ang term pa niya, assurance of faith, sa matag usa. We already know Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he who hath begun a good work in you will be faithful to complete it until the day of the Lord Jesus Christ. How about Philippians 1:12? Philippians chapter 1 verse 12, gisulti dinhi. Nga, but I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel.
Grabe ka confident ang mind ni Paul that even nga siya naa sa prisuhan, the gospel is spread. Bisang siya kay naa kasulod ana nga lugar, duwa siya lihok-lihok. Ang nahitabo, the people within the palace nakahibalo nun sa gospel. So, ingani ang confidence nga naa ni Paul og siya gikan ana walay kapoy-kapoy sa pagpakita sa kahayag. Pwede na nagpasabot nga la, Pastor Jeff, basta tingig wa nagikikapoy-kapoy sa put, uy ay muanes gyud ko, moabot gyud ang exhaustion. Moabot ang kakapoy. Muanes gyud ta ana kitang tanan. Si Paul mismo ni admit po na siya sa 1 Corinthians, I think it was in 2 Corinthians 11, nga ang tanan nga mga perils iyahang na experience to the point of death na gyud hapit. But still, press on. Press on. Muna yun sa Psalms nga katugyod, we are like sheep being led to the slaughter all the day long. We are being persecuted. We are being killed. But praise the Lord, no one can separate us from His love. Grabe ka sure gid ang kaaway nga ang gugma sa Ginoo hugot pagyud. Hugot kaayong kupot sa imong nga kinabuhi. Kita ra gyud ang naglimit. Kita ra gyud ang naglimit. So, Satan, he's fully knowledgeable na grabe ka overwhelming na ang power nga naa nimo. And it is even termed by Peter, ana pa si Peter, divine power that comes from Christ. And how many times na siya nga nasulti diri sa pulpit in which I'm amazed ana ba nga ako nga sa una hilig kayo ko og mga superhero nga mga salida, and then here na ay gi-emphasize diri si Peter, divine power, divine nature. Mo ni tinuod nga power. Mo ni tinuod nga power. Power that pertains to life and godliness. Pertaining to life and godliness. I heard a pastor nga ko ani try siya og preach ani sa kanang nga verse sa my 1 Peter na siya nga iyaha nga gi-connect siya sa kusog nato as people nga makapamuhat sa ato ang mga day-to-day nga agenda, sa business, ingana. Ang kaana ko nga, okay ba yun? Kay the power that is in Christ enables you nga magpadayon kag lahutay. Pero, gi-connect lang niya sa mga butang na kalibutanon. Which is, ingana, businesses, or it could be own nga glory, vain glory. Pero ang tinanay ana, nga kaya ba nato by the power of Christ, ipakita nimo kanunay ang kanang kahayag nga naa nimo. Mo ni si tinuod gid nga power. Regardless a base or a bound sa imong kinabuhi, nagpadayon ba ang kahayag? Nagpadayon ba ang iyahang testimony? Ingana. So, ang kuno gid ani, ang the big problem is di ta kahibalo unsa ang pag-utilize ana nga armament. Di ta kahibalo unsa ang pag-utilize. Kanila nga, just give you one example lang jud pod kay para natay concrete jud nga kuan pakita ba. Familiar man mog chess? Familiar man mog chess no? So somehow kay wala kami kanang buhaton kay didto katong sa among reunion. Si ana siya nga, "Kuya, dula tayo ning chess." Okay, di may hilig na magi kaya ng mga ingana ba nga mga dula-dula gani. Ako nga, sige, sulay na to ni. So dula ko chess, and I admit kana gyung dula gid nga chess di gyud ko kahibalog strategy ana. Sukad pag gina elementary gipaapil ko ni Papa og chess club. Papil ko ni Papa og chess club kay si Papa maayo kay siya strategy kung chess. Nganong ako dili ko kakuha gid sa ilahang mga pangutok ana pod ba nga at some point sa chess club sa elementary pa ko narog gyud usa ka buok nga experience nga perti gid akong lipaya. Kay ang very person nga nag-train nako, napildi na ginako for the first time. Nagikatang sige siya ang ga-train nako. Kausa, napildi ginako siya. But the rest of my chess club experience, always loser. Kay nga naman, di gyud ko kahibalo unsaon nga kana ganing more mind map na nimo. Pag move nimo sa imong mga pieces, naamang kay rook. Oh, naay bishop din na oh. Naay queen gamita na. Di man ako makita, oy. Di gina ako makita. Kana ganing di ka kay balon sa pag-utilize sa kung unsay naa nimo. Nga na ba? Diha ako ma-amaze kay ang mga mata aning ako ang mga opponents, kusog kayo nga kanang makabantay gid sila, mind map kung kani akong lihokon, kay bawo ko na ako ihok mo depensa. Kay bawo ko nga naay bishop kay lihok ani mati na dayon siya. Kung nga gyunsa man lagun una eh. So something nga ako nga gikuan ba nga giinuklugan sad pud ba nga here sa ato apod nga spiritual battle kita mga igsuon. We just fail to see pag-utilize good pod sa kanang armament. And ako, I don't care if I'm going to learn more about nanang chess. It's just for the sake lang ka nang naatay ka ng kuan na ay kalingaw ato nga time. But
I considered my own spiritual life. Grabe yung mga saad mo diri, Lord. Divine power ginyo, divine nature. Ang kalaban, nag-una-una na gid gani og pangtakob na kay para aron nga di ka kalahutay. So pertigid ka, seryoso ang gira. So kay bawo gid ang kaaway nga mapildi gid siya, tinud-anay. Pinaagi sa kinabuhi ni Jesus Christ nga naa nato. Kita lang hindi kay bawo mo utilize. Kita ra gyud mga igsuon. Sometimes siya pa ang mas nauna pag nakahibalo. So karon, though that will be the case man nga dili nato mahibaluan ang power nga naa nato mga igsuon, ang kalaban double time gihapon siya gahimo og measures in order to blind you. Kay basig mo abot ang panahon that once that you get to know how to utilize that power, basig na tendency lisod na niya ka nga tumbahon. Pero makaingon gihapon gyud ko nga, Lord, bisan ganay si Paul, no? Paul, taos na kay siyang naabtan. He was even able to reach third heaven. But still, ang iyang gipasigarbo, I boast of my infirmities, so that the strength of God be made perfect in me. Nga na. So, iyagyap ang giboast. Mo na yung sikreto po ni Paul, yung i-boast ang iyang akuan, weaknesses, my infirmities. Lord, parang imuhang kusog, ang maoy mag dumala diri sa akong kinabuhi. Nga na. So, this is the testimony of the apostle, and then also the testimony of the disciples katong bag-o pa lang gid kay sila nga nakakita sa kang Jesus when he is going to ascend. But here I want to go now to Matthew 28, the next chapter. Nga moy ako ang i-try og pakita nga contrast. So diri sa may Matthew 28, sa my first verses lang usa. Sa my first verses, gisulti din in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. Grabe ang pag-consider sa Ginoo sa mga anak niya ba? Nga though, literally, unsa may ginahuna nilang Mary dire, they were all thinking that their master is dead. Kana kagid ang ilaha gid nasa una, their master is dead. So, according to tradition, dala sila spices in order para matagag pangapahumot sa sa dead body sa ilahang ilahang beloved. So, kana ra ang naa sa ilang expectation. Then the angel came. The angel came and declared. Mo na yang gi-declare sa my verse 5. Fear not ye, for I know that ye seek Jesus which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come see the place where the Lord lay. So ang angel pa mismo nagpahinumdom sa ilaha. Gisulti biyan ni Jesus. He said that he will rise from the grave. So, tanawan ninyo kung naa pa ba diri iyang alawas. Sa other books pagani, sa my book of Mark and the book of Luke, na specify pagid din that they were there to bring spices, like sa Mark 16:1. Isulti din when the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Sa Luke 24 verse 1, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. Okay. Makita pa gid mo din how brave are these women. Kay ang mga disciples, ang mga lalaki naa sa ilahang hidden nga nag-hide out ba? Nagtago sila kay basin unya dakpon sila sa mga Pharisees. But these women are bold. They went out, nagpalit og spices to go to the tomb. Makita nimo kung unsa ka Lord, nisaad ka that these 12 disciples will be sitting in thrones with you. Pero tanawa ilang first nga mga kinabuhi. Murag ka-faithless ba faithless pa tan-aon ba? Faithless pa tan-aon. May pa ni mga babae kay ang mga babae nanggawas gid sila mga lungga. Balik og spices adto sa tomb. But although ang ilang expectation is Jesus is dead. Kana pa. So, diha makita ba nga, Lord, how great is your love nga imuha gid gihapon sila gi-consider
these people. And if you're going to continue through the verses, ni ana si Jesus Christ sa may verse 10, nga, be not afraid, go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. So, kana, gisultihan niya ang katong mga babae nga, ingna ako pang igsuon, go to Galilee. Pero unsa pay nahitabo, sila ba ang unang niadto sa Galilee or si Jesus ang unang nibisita nila dito sa ilaha nga hideout? Si Jesus ang unang nibisita pa. Og niingon siya, peace be unto you. Prating hadlukas mga tao. Because they were expecting nga pwede silang i-raid sa mga kalaban nila, the Pharisees. So, there. Ingani ang status sa ilahang mga kasing-kasing that we're in. Pag abot pagyud gani, verse 16, Matthew 28:16 to 17. Mo-ascend na si Jesus Christ. He was now going to ascend. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. I think it's the only portions of 4 Gospels nga nag-share diri nga pipila sa mga disciples kay nag-doubt pa bisang nakita na nila si Jesus Christ alive. He is alive. Grabe no? Mo nang ingon ni Jesus Christ katong sa kang Thomas, kay niana man to si Thomas nga pagkahikap niya sa samad sa iyang kamot o sa iyang tiil o sa iyang kilid, nakaingon man si Thomas, my Lord and my God. Niana na. Pero still niana si Jesus, blessed are those who did not see yet believe. Ingana. Kay bisan sila diri nakakita gani, they still doubted. They still doubted. And kita makaingon ta ba, gabiha no, kakita na gislang Jesus, nag-doubt pa gani sila. Let's ask ourselves, mutana pa ito mga kaugalingon, how true is the Lord Jesus Christ nga naagis ito mga kasing-kasing, yet kita maparalyze ta whenever if we want to move para sa iya nga himaya. So, diring, ang pagsulti pagani ni Jesus Christ, human nga ni-declare diri sa may verse 17 na some doubted. Kay bawo na si Jesus, they really doubted. But Jesus continued in verse 18 nga nisulti siya. Jesus came, spake unto them. Apil ang mga doubters. You doubters, I will speak to you. All power is given unto me in heaven and in earth. So, all power in Jesus Christ. Matod pa na sa may Philippians chapter 2. Unsa may gisulti sa may Philippians chapter 2. Let's go sa words ni Paul. So, in Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 5 to 10. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Mao ni siya ang ato ang Ginoo, whom we serve. And Colossians chapter 1 verse 27, nagsulti din ha, that Christ Jesus is in you. Colossians 1:27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Kita nga mga not a people, but are now made a people of the Lord, which is Christ in you, the hope of glory. And kung i-continue nimo ang mga verses ana sa Colossians chapter 1, ingon dayon si Paul, the power that worketh mightily in me. Ana siya. And it didn't make Paul famous. It did not make Paul rich, but it made Paul very rich spiritually. Nga of all the apostles, siya ang pinakananing. Kung ato pa nga bisayaw ni nga na, siya ang pinakananing sa tanan ng mga apostles sa pagsangyaw sa pulong. That's the power that worketh in him mightily. Because Jesus is in him. And kung ato nga i-consider itong sa may Matthew 28 kaganihan, no? They doubted, but Jesus still continued to declare, all power is given unto me. He is urging these people that one day, sama pod ni Peter, when giingon ba ni Jesus Christ kang Peter, that once that you are converted, strengthen your brethren.
And that time of conversion came pag abot na sa may Acts chapter 2. Acts chapter 2, when the Holy Spirit flooded them, filled them. So ikaw nga, anaan na nimo ang balaang espiritu, such a power that comes from the Lord our God, then who's stopping you? Nga na. But I tell you, ang makastop regid nimo sa power that can work inside you is sin. Kana gyud. All this won't make sense if kung ikaw naglangoy-langoy pa ka sa sala. All this won't make sense if kung ang imong garments spotted. All this won't make sense if kung ang ikaw mismo nakig-uyon-uyon pa ka sa mga bakak sa kaaway. Ingana. So, pero kaning, going back diri sa ato ang nag-discuss, there was even one kanang tawag ani, it was made a meme nga kanang si Satanas da kuno og si Jesus kay nag-arm wrestling ba? Nag-arm wrestling. Do you know kung unsay sayop ana nga picture? Unsay sayop ana nga picture nga si Jesus og si Kuan og si Satan nag-arm wrestling? What's wrong with the picture is that si Jesus, he is the author and the finisher of our faith, creator of heaven and earth, creator of all things, creator of worlds. Nya makig-arm wrestling lang siya usa ka created being, si Satan. Satan has no power against Jesus. One word ni Jesus, Satan will be rebuked. Satan goes out even from this place. Ingana. Even gani si Jesus, when Satan tried to tempt Peter, rebuke dayon ni Jesus. Dili si Peter ang girebuke na si Satan, and Satan will flee. Even katong time sa temptation, nga gitempt siya 3 times. So, all power is in the Lord Jesus, and Satan trembles ana nga declaration. Unsa kay maghinder nato? Maghinder ginato. The circumstances nga naa nimo, ang emotions nga naa sa mga kasing-kasing, ang sakit nga imuha nga gi-experience, or whatever internal or external factors nga imuha nga masinati sa imuha nga Christian life. So, kani, it sounds like murag kanang kuan ba kanang feel good ang sermon, but honestly, this is also the secret ngano nga ngano nga ikaw makalahutay ka sa pagpamuhat o pagpamunga. Ingana. Kay tinud-anay naa ang exhaustion. Tinud-anay naa na siyang exhaustion. But if you are in the Lord Jesus Christ, He gives you supernatural strength. Strength that doesn't come normally sa imuha nga mga kaugalingon nga mga unod. So, it sometimes amazes me gani kung ato lang i-consider ang ato mga kaigsuonan. Nakakita kay kung usa ka kanang video sa Turkey wherein it's a pastor nga after atong earthquake guba gid lang balay. Apil lang sakyanan nga gamiton nila sa ministry that ugan. Pero on that Sunday, outside the church, they were worshiping God. Ano ko nga, mo ni power. Mo ni power that comes from the Lord Jesus Christ. Nothing stops them. It's a Sunday, they went there. Bahalag ang palibot nila, puros bato. Puros na bato. Nag-lead ang pastor, nagkanta sila. Ingana, ako nga Lord, I don't know what is, unsa pa'y doctrine kahanan nila, sama ba sa mo or unsa, but akong nakita, you are working in them. You're working in them. Ingana. And the same thing sa mga nahitabo po sa ato mga kaigsuunan. Mga brothers mato na sila, naapod sa China, nasa North Korea. Ingana. And I don't know in my own if I can cope with this, ingana nga mga struggles. But I know that when I will be in that situation, ang Ginoo mo'y muhatag og kusog. Ang Ginoo mo'y muhatag nimo anag kusog. Boast on your weaknesses, so that the strength of God be made perfect in you. Balik-balik lang gina nga mga bersikulo gyud mga igsuon. Nga mao ni gihatag gyud sa Ginoo kang Paul. His grace is always sufficient. But why is it that in many cases og kung malisudan na ang atong mga kasing-kasing o atong mga unod, dili suficiente Lord kay wa ko'y kwarta. Because dili suficiente Lord kay gigutom ko. Dili suficiente Lord kay mauni ang ako ang gagisinati, ang akong pamilya, ang ani. But if you're going to take that leap of faith regardless kung unsa ang situation, won't the Lord bless you? Won't the Lord really bless you? Mo bless gyud ang Ginoo nga matud pa siyang pulong. I don't know if you can cite the verse. Blessed are those who diligently seek Him. I-bless gyud sa Ginoo ang those who really diligently seek Him. And I can say nga Lord, how that you have moved through each of our lives. You might say, maybe Pastor Jeff, you have already perfected this.
Wala pa. Paul mismo ang nisulti. Siya mismo, he wasn't able to apprehend pa sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ang meaning anang word nga apprehend ka nang ma-seize ba? Ka nang makapture na ganyan tibuok life gid gani for Christ. Wa pa na fully gyud. But all those things, even if wala pa na na-apprehend nako, ako nagapadayon. Nagapadayon si Apostle Paul. So, the Lord loves to hear when we acknowledge these things sa ato mga kinabuhi. So this is just a call to remembrance, mga igsoon. And kani nga call to remembrance, I use the scriptures ato sa may Matthew 27. Ako nga naghinuklog ani ato, marko gagatawa. Nagkatawa ko ba? Kung ingani ang mga Pharisees kaseryoso nga ganahan nilang pugnan si Jesus Christ, mo po ning buhat ni Satan. Ako nga gasigira og kanang kuan ba nga ay luya sakit ingana. Si Satan, ay hinduta at least kana naluya. Kung di man si Satan, maybe minions niya. Naluya. Sige, mutuon ni siya sa atong mga bakak mutuon ni siya. Nagsigig play ako huna-huna ana. Lord, maogi tingali ni ilang conversations if I will try to listen sa ilaha nga mga sulsol. Ingana. And seeing nga mao ni mong power that is in you and you living in me, ngano man ko magpadaog man ko. Ngana ba? Ngano magpadaog man ko? Battle gini. This is a true battle. We are saved by the blood of Christ, di ba? Yes, we are saved by the blood of Christ. Did Jesus Christ won the victory on that cross? Yes, He did. Then, have you experienced kana nga kadaugan every day? I forgot kung kisa ito nagsulti diri nga brother nato nga, Lord, pa-experience sa pud mi si mong kadaugan kada adlaw. Kadaugan kada adlaw. Ito, Lord, how we need it every day ang kadaugan niya. Dili lang ni siya kay one time just because you accepted the Lord Jesus Christ, if you are in that kanang ingana nga state, ang imong doctrine that you just accepted Christ, you received Christ, then okay na. Every day, you need to experience that power on how that you have received the Lord Jesus Christ. So, we're not talking here about worldly passions and glories kay ang Ginoo, He abhors vanity, vainglory. Dili na mo ibunga nga iyang gipangita. Ang iyang nga gipangita ang bunga nga even if you are being killed all the day long. Ang ako makita pa gani, we don't experience yet ang kana pang killed all the day long pagyud. Wala pa kayo taana. But sometimes, atong inner being, murag na igasig patay na to. Gumikan kay naatay expectations sa atong kinabuhi na di maabot, muna ni mukil din na to. Kay sulsulan ta sa kaaway, wapa ni mo naabot na. Pero nga naman day Lord, kung anak ko naabot na siya, nana ko'y naabot nga mas grabe pa. And that anytime, if the Lord shall take me, I know I will be with Him forever. Pero ingon pa ni Paul, I was torn betwixt the two. Nga dili sa ko ganahan nga mubiya ani nga unod because the people here needs me. Moingon ni Paul. So mo na siya gatinguha pagid siya sa pagpamuhat kay para mahimo siyang example unto the brethren. Ingana. So remember, Christ declared that all power is given unto Him. Unsay next nga yang tambag dayon sa ato human nga gi-declare niya nga all power is given unto Him. Next nga tambag is go, teach, preach, make disciples. Mao na dayon ang gitambag dayon ni sa Ginoo. So, the Great Commission. So, ikaw nga naa na nimo ang gahom sa Ginoong Hesukristo, Jesus Christ living in you, the Holy Spirit that is in you. What's next? That's next. Magpagamit ka. Be usable for the Lord. Wala sumpayin ni Jesus Christ din nga human nga siya nagdeclare nga naa na ko tanang power. So ako nga inyong dawaton, you will also become successful in life. Dili naman. Iyang gisulti din go, I will give you power to teach unto all nations. Make more disciples. Be an example unto them. Paul mismo, sige siya auhagin sa mga kaigsuunan, mark those people that are also following sound doctrine. Make them your ensample. Kay para aron nga ikaw pud sad makalahutay kauban sa mga kaigsuonan. So if mag-uban-uban ta, the power of the Lord Jesus Christ working in us, won't it be very powerful as well nga makadala patag more souls for His glory? Ingana. But no, I know the Lord knows our infirmities, but praise be to the Lord our God. Kay bisan gani daghan ani doubt, ingon gihapon ni Jesus, all power is given unto me. Go, teach, preach.
Make disciples. Continue. So before I end this sermon, atong basahon ni siya saad sa Ginoo sa atoa, Ephesians chapter 3. Nindot kay mas na expound diri ni Paul kung unsa ang ato ang kuan ba? Ato nga mission o atong nadawat o ang ato ang mabuhat kauban sa Ginoo. Verse 14 start. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you according to the riches of his glory. So according to the riches of his glory, but Paul is in prison. So to be strengthened with might by his spirit in the inner man. Mo ni ang riches ngay mong nadawat. That inner man that is in you, strengthened by the Holy Spirit, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you, being rooted, ugat na gyud, and grounded in love, may be able to comprehend, nga masabtan gyud nimo with all saints. Dili lang ka ikaw lang nakasabot, kundi synergy nga magkasinabtanay tanan mga kaigsuonan. What is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, or pasabot ana, surpasses all knowledge, ani nga kalibutan, ang gugma sa Ginoong Jesucristo, that ye might be filled with all the fullness of God. And knowing this, mo na dining verse 20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, above all things nga atong ma-ask sa Ginoo. So, exceeding abundantly, according to the power that worketh in us. There is a power working in each one of us. It's in the Lord Jesus Christ. Utilize that power. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So, the enemy is dead serious because he knows how assured ang kaluwasan nga gihatag niya sa tuwa. How constraining gid kayo ang gugma sa Ginoo kanato. He's just out there casting firebrands, lies. Ingana sa tuas kung asa ta mamati. So, and one thing nga makapugong nato ani sa power nga ipa-experience sa Ginoo sa atoa, sala amang gyud. So atong i-consider kagalingon nato nga, Lord, search me if there be any sin or wicked way in me. Kay basig mo hinungdan nganong ako, Lord, napugnan that power that is in you, that resides in me. So kana mo na ato nga hinumdum mga igsuon, you have been given that power by the Lord Jesus Christ. So let's pray. Salamat kayo mong Ginoong Jesucristo. Salamat o Dios that even as we start this year, O Lord God, you're already reminding us to continue, to press on, to endure until the end. Wa mi mahibalo o Dios kung kanusa ka gayud mo balik. But you told us, O Lord Jesus, that we be fruitful sa imuha nga pagbalik gayud o Dios. But O Lord God, dili kami mahimong mabungahon if we haven't known that power that you have given us. And there's so much, O Lord God. Paul said, according to the riches of your glory, kani ang power nga, ang gahom imong gihatag kanamo. Kabangi kami, O Dios, that regardless that unsay amo ang mamasinati sa among mga palibot, O Lord God, that we will continue to press on in the faith. And Lord, we know that this is going to be a hard call, knowing na ikaw magatugot sa mga chastenings and disciplines in order nga ma-prune pa ang mga kinabuhi. And Lord, in the flesh, we might fear. Kay basin niya, O Diyos, nga mahimo nga mamaluya kami. But O Lord God, even Paul was even confident, knowing that in his weaknesses, your strength is made perfect in him. Tabangi kami, O Diyos, ikaw nag-isaad ka namo, O Lord God, that we will be able, O Lord Jesus, to press on, to continue with you. Tabangi kami, O Lord God, that we will also be able to see through sin, na may pwedeng magpugong ka namo sa wisdom and right discernment sa mga decisions in life. Giyahe kami, O Diyos, kay kanimo wala imposible. Ikaw ang Ginoo nga mo'y nasayod sa tanan ug nahigugma gayud kanamo. Christ's name we pray, we give thanks. Amen.
Lord God, sa iyang mga pulong nga nagapahinumdom ka nato. Kung kinsa siya, ug unsa siya kagamhanan sa atong mga kinabuhi. Kita ra gyud ang makalimot, no? Ang atong kaaway, sweeto na kayo siya. Kung kinsa ang Ginoo, sweeto na kay siya sa pulong sa Ginoo. Gamiton pa gani niya ang pulong sa Ginoo para atikon ta. Para itempt si Jesus sa wilderness. Unya, kita ra gyud ang permi makalimot. Kita ra ang permi makalimot sa gahom bitaw. Kung sa kagamhanan, ang Ginoong Jesus nga nagpuyo sa atong mga kasing-kasing. Kay dili man ta makita. Mauna siya nga angayan gyud ta nga mahinumduman, no? Angay gyud nato nga permitang makahinumdom sa iyang pulong. Mun kinahanglan gyud ta nga magkaon sa pulong sa Ginoo kada adlaw. Kay mao kana atong kinabuhi ang iyahang mga pulong. Nga kanunay ta makahinumdom kung kinsa ang atong Dios nga gisimba, kung kinsa ang atong amahan, kung kinsa nakita karon. Nga dili na kita ang katong kaniya adto nga wala pay paglaom nga kita mga kaaway pa sa Ginoo. Gihimo na ta niya karon ng mga anak, co-heirs with Christ. We already have this inheritance, no? The promise na iyahang andam na daan kanato. Grabe ang iyahang mga saad. Kita ra gyud na makalimot mo na daw kayo nato na nga pangayo pasaylo sa Ginoo. Kay permita makalimot sa tong bag-o nga identity diha ni Kristo. Lord, we are yours. But still, permi isulsul sa kaaway. Ang kita mga kaaway pa niya. Muna ato ang kanunay nga ay ampo sa Ginoo o kanunay nato nga hinumdumon. Kanunay tang mutanaw sa samin. The perfect law of God, iyahang word. Aron kita kanunay makahinumdum that we are already children of God. Children of obedience, not anymore children of wrath, not anymore children of disobedience. Iyan na ta sa Diyos. Mo ka na ang atong awiton karon pagpahinumdom. O Diyos, ako ay sayo lamang. Imo naming gihimo nga mga anak, gihatag minimo gahom. You gave us the power to become the sons and daughters of God. O pildi na ang atong kaaway. Sakto ba? Kita na dapat ang madaugon, ug mo na kinahanglan nato ipakita sa kada adlaw sa atong kinabuhi. Kita na ang magmadaugon gikan kay ang Ginoong Hesukristo nagapuyo na sa atong mga kasing-kasing. Let us sing sayo lang. Panginoon, ika'y dakil, nagtatangit, nag-iisa. Panginoon at kaibigan, ikaw ay tapat at nagpakumbaba. Buhay mo ay iyong hinahon, walang hanggan ay binigay. Panginoon ang kaligtasan, ikaw ang sandigan ng pusong sugatan. Jesus, ako ay iyong natagpuan.
Sa krus, nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Yes, Lord. Iniligtas sa kamatay ang iyong mga nilikha. Panginoon ang kabutihan, ikaw ang sandigan ng buong sanlibutan. Ika'y naghahari, walang katapusan. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus, nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo Hindi mawawalay sa pag-ibig mo. Tanging ikaw ang kaligtasan ko. Laging ihahayag ang ngalan mo. Sa'yo lamang, sa'yo lamang. Hindi mawawalay sa pag-ibig mo. Tanging ikaw ang kaligtasan ko. Laging ihahayag ang ngalan mo. Sa'yo lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo di mapantayan.
kanamo, O Lord God, that we are crucified with you, Lord Jesus, and that the life that we live right now is not anymore us, but you, O Lord Jesus, nga nagapuyo na kanamo, O Dios. Nga mo mga kinabuhi, O Lord God, kay pakakanin mo lamang, O Lord Jesus. And help us, O Lord God, for day to day, daghan na mga butang nga amo ang isagubang mga sa trabaho, mga pamilya, O Lord Jesus, decisions, O Lord God, how we ask for your wisdom, O Lord, bisan unsa mo pagabuhaton gayud, O Lord God, imo nga kahayag mapasundayag gayud, O Lord Jesus. Tabangi kami, O Dios, ang kaaway nga kanunay nagalantaw lang, O Lord God, ug unsa iyahang nga makuha ka namo, O Lord God, like a roaring lion. Be with us, strengthen us. Pahinumduma kami, O Lord God, nga kami imuhang mga anak. And now unto him who is able to keep us from falling, to make us stand in your presence blameless with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be the glory and majesty, dominion, authority, both now and forevermore. Amen. Amen. Atong daigo na tong buhi nga Dios mga igsoon. Bagaday, bagaday, bagaday kanimo. Bagaday, bagaday, bagaday. Oh, kanimo Jesus. Akong kamo, akong kamo, akong ipalakpak, akong tiis, akong iambak, kalangnan kanimo, o Ginoo, magadaig ako. Akong kamo, akong ipalakpak, akong tiis, akong iambak, kalangnan kanimo, o Ginoo, magadaig ako. Magadaig ako. Pasalamatan ka sa imong kamaayo, sa imong ngalan Jesus, pataugon ko. Amen. Sa matag alaw, ikaw ang simbahon ko. Ang imong espiritu, kauban ko. Akong kamot, akong ipalakpak, akong tiis, akong iambak, alagad kanimo, o Ginoo, magadaig ako. Akong kamot, akong kamot, akong ipalakpak, akong tiis, akong iambak, alagad kanimo, o Ginoo, magadaig ako. Magadaig ako. Mambubuhat, mambubuhat sa langit ug sa yuta. Nagmong